Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit. Good morning. Yes. Good morning. Mga kababayan, ang ating pambansang authenticator, walang iba kundi si Senator. Yan. Chinese tourist daw po ngayon. Stricto daw. Sabi ng DFA. Strict daw po ang pagpasok ng mga tourist from China. Patay. Sabi niya sa press conference. Magmula ngayon linggo na to. Kasi marami raw pong fraudulent passports at visas. Illegal entry na ang nangyayari dyan. Patay. Kasi 10 visas a day ba? 100. 100 visas a day. Kung ako si Secretary Frasco, we are talking about tourism. Paano ba ako? Yun ang isa sa mga pinakamalaking panggagalingan ng tourist, foreign tourist. Pinag-uusapan nga natin, yung pinuntahan kong hotel sa Cebu, yung bagong New Star. New Star. Ginawa yun, para lang sa tourist talaga nakatutok, pati mga signage. Chinese. Mandarin, o kaya Cantonese, ang mga nakalagay. Paano pa yun? Paano sila? Laki-laki nun. So, ang titignan daw po, yung mga, halimbawa, hihingan ng social insurance certificate, hihingan ng bank statements, hihinga ng employment certificate, yung mga Chinese tourists na pumapasok. Nakatutok lang sa Chinese to, hindi lang sa yung mga ibang nationality. Basically. Kasi nga, ang namumroblema sila, marami daw fake na dokumento. Yung mga ibang nationalities, ay hindi naman fake yung kanilang passport or visas. Kaya nga itong authenticator ito ngayon hindi FA. Yung mga authentic ba o hindi authentic? Yung mga yung mga documents ninyo. Patulong kayo kay Senator Bato kung paano mag-authenticate. Lahat ng mga konsulado natin sa China, mga authenticator ang kailangan nila doon. Ayun. Pero sinight naman ng DFA dahil daw sa yung POGOS ang malaking ang dahilan. Kaya nga ibig sabihin, ang problema nyo, may mga nakakalusot dyan at nagiging pogo. Ngayon, ang titirahin nyo ngayon, lahat, pati mga tourists. Businessmen, tourists, etc. How is that going to help our tourism industry? Si Tourism Secretary Prasco, parang naalala mo si Gina Gabor, yung maingay siya oras na nadadali turf niya. Dapat, teka muna, excuse me. Iyan na hindi ko gusto solusyon May problema. Ang solusyon mo, so idamay mo lahat. Shotgun. Galing. Throwing the baby out with kasi yung Bureau of Pastillas. Ano ba ang pangalan niyan? Immigration. Bureau of Immigration. You should do your job. Di ba? Kung lahat parurusahan nyo dahil sa kapalpakan, may mga nakakalusot dyan at nagiging pogo, ang dami po sektor na tatamaan, hindi ba? Kung paano pati mga business, mga investors, ganun na i-require mo, hihingin mo yung mga kung ano from China. Di ba, ang sama nitong policy na to. May kinikwento ko kung Jonathan gusto mag-invest dito sa farming, yung mga gaya nun, hihingan sila ng kung ano. Hindi ka pwedeng pumunta rito. Muna, ipakita mo muna sa akin yung social insurance mo, employment record, etc. Boss, may-ari ako nito. Meron akong ganitong factory dito, gusto maglagay sa Pilipinas. Hindi. Hindi. Baka torture chamber tatayo mo. Baka torture chamber tatayo mo sa Pilipinas Kayo magtotorturan, di ba? Mahirap yan. Grabe ito. Nangyayari din. 100. Ngayon 100 visas a day. Okay? Tapos, yung 100 na visas a day na yun na binibigay mo, milyon-milyon po yung tourist niyan ng China. As a matter of fact, yung huling report, tayo ang pinakakulelat na pinupuntahan nila. Ng China. Lahat binibisita nila, Thailand, Malaysia,
Indonesia, Vietnam, Lahat. tayo ang kulelat. Thank you, DFA. Meron pang ganito ngayon. Ito po kasi, reaction ito doon sa mga senador na makakatiyan dila. Hindi naman pala. Nagre-reklamo, bakit daw nakakalusot yung pogo? Enforcement issue. Enforcement issue to, hindi po policy issue. Oo. Magkaiba yan eh. So, kung ngayon, ang palisiyan nyo, istriktuhan nyo ang pagpasok ng mga kung ano-ano inspection. Ay, wala na yan. Hirap. Hindi yun ang solusyon. Ngayon, pwede ba magpunta muna tayo sa yung FFF kasi nagbigay ng statements. Si Raul. Si Raul Montemayor, tungkol dito sa galaw po dyan sa House. Gusto nilang amendahan yung rice tarification law. Ilang araw na natin pinag-uusapan yan dito sa Karambola. And we have been talking na talagang dapat amendahan yan. Okay. Ang gusto po nila ibalik dun sa NFA yung authority na pag bumili sila ng palay, pwede sila magbenta ng bigas, hindi lamang sa trader. Okay? Kumbaga, sila yung taga-tabla. Panabla. Kumbaga sa text, may panggulo. Kailangan yun eh. Para hindi ka makokopong. May panggulo. May panggulo po. Kasi, mas malamang tabla sa text, di ba? Oo. Ganun lang. Ito na. Malamang tabla eh. Pero kung may panggulo, lagi may nananalo. Gaganunin mo na. Lagi may nananalo. Sabi po ng FFF, tama yan. Gusto namin na magkaroon ulit ng papel ang gobyerno. Pero, kailangan klaro ang mga safeguards. Hindi kagaya ng ginagawa nyo ngayon. Wala na nga kayong poder, ginagawa pa ninyo. Tumitira pa kayo. Di lalo na kung magkapoder kayo. Yan. Kasi daw po, kapag nagkaloko-loko yan, ang tatamaan din yan sa kahuli-hulihan, farmers. Yes. Kasi kung ang magiging labanan daw, ang NFA papasok sa merkado, okay? At ang kikita na naman yung private traders. Sayang. Pag kumikita sila ng malaki, tapos binabaan ng NFA yung presyo, ang gagawin ng traders daw niya, gaganti sa farmers. Logical, ano? Bibili nila ng mura yung palay ng farmers. Why? Kumikita na kami rito sa NFA. Di ba? Local traders will have to bababaan daw po nila yung kanilang buying price ng palay sa mga farmers para makapag-compete sa NFA. So, anong solusyon doon? Kailangan po makita yung balance point na ang NFA, yung tamang-tama lang na purchases nila, na makaka-influence na ng price. Hindi po dapat na all-out na buying, okay, ng NFA. Kasi makukuha nila nga, mabibili nila ng mahal, tapos bebenta nila ng mura. Di yung mga traders, mura din ng benta nila dapat. Pag nagmura sila ng benta, mura nilang bibilin sa farmers. Okay. Ano yung balancing act po dyan? May mga balancing. Kasi hindi naman kaya ng NFA bilhin lahat yung precisely yung production ng mga farmers. So, mag-aayos yan. In effect po, subsidized yung bigas na binibili ng NFA. Ang gusto sabihin nitong FFF, gumawa kayo ng mechanism na sigurado tayo yung subsidized rice na yan, hindi yan mapupunta sa mga traders. Na sila na naman ang makikinabang. Yan. Pag napunta sa kanila yan, ay hawakan nila yan. Tapos, titirahin nila yung farmers kasi yun nga ang problema nga dito. Di ba yung World Food Program, sinasabi nila, may nangyayari po dyan sa rice trading. Doon nagkakatalo. So, paalala lang yan. Kasi, eto pa pare, may kinalaman sa pagkain. Okay. Alam niyo naman itong karambola, matatakaw kami rito. Kaya marami kaming grinigrit ng happy birthday. Kaya madalas kaming namin pag-usapan tungkol sa pagkain.
Meron daw pong comprehensive review ng mga taripa, sabi ni Secretary Balisacan. Arsenio Balisacan ng NEDA. Sa kumpleto na raw po yan sa technical level. Kumpleto na yan, dadalhin na raw sa NEDA board. At itong susunod na buwan, lalabas na yung desisyon. Naku, ano kaya itsura nung comprehensive review tariff of the tariff? Permanente na kayang bababa ang baboy tariff? Permanente na ibababa ang isda? Wala bang inilagay dyan na comprehensive review of all the tariffs except? Walang ganon. Wala naman. Wala except. Wala. So, ang gusto daw po nila malaman dito, kasi minsan mataas yung tariff ng mga inputs. O di ibaba nyo yung tariff ng inputs, huwag nyo ibaba yung tariff ng finished goods. Oh. Like rice, like pork. Okay? Kasi yung mga yun, ini-import na natin. Kaya pinakamaganda po rito sana, mailabas yung listahan na yan. Kung ano yung inyong pinag-uusapan. So may bago raw pong taripa from next year up to 2028. Naku. Yan. So hindi na nila kailangang buyuhin si BBM. Extend mo yung tariff na low tariff sa baboy. Low tariff sa baboy. Extend mo. Hindi mo na kailangan buyuhin. Pero ano yan if you are going to do that, you have to kailan i-ano mo yung tariff code at lahat. Then you have to go to Congress, report. Hindi pwede yung kanya-kanya kayo dyan. Yan tariff po, Kongreso ang nag-approve niyan. Sabi po na Balisacan, kasi daw, pag mahal yung agricultural products, mahal ang tariff, naapektuhan daw yung mga food processing. So, priority niya yung mga food processors. Yung inputs ng food processors. Anong principal import ng food processors? Baboy, manok, baka, okay, isda. Yan din po yung produkto ng mga ating fishermen at magsasaka. Ayan. Hindi na daw food processors ngayon. Ano? Ano ang tawag? Industrial users. Okay. Ayun, para sugar, Para sugar, Industrial users to So, ang poproteksyonan nila dito sa tariff review yung mga food processors. Kayo mga magsasaka, kayo mga mangingisda, bahala kayo sa buhay nyo. Magbababoy, kayo lahat. Bahala na kayo. Okay. Sabi po ng Department of Agriculture, pinapayagan daw po nila yung importasyon Ng ng isda. Yung lang. Bonito. Bonito. Ginagawa sardinas Bonito. Frozen bonito. Ano ba yung bonito? Yung maliliit na Maliliit na yan, di ba? Isda. Hindi, kasi nag-order siya ng suspension Sa mga iba-ibang isda. ng import. Scads. Biglang-bigla, after 2 weeks, hindi pala, pwede pala yung bonito. Bonito. I changed my mind. Ganun ba yun? Okay. Kasi po, kanya niya sinuspend noon dahil ang report, hindi naman ginagawang sardinas. Ibinebenta rin sa fresh market. mga palengke. Yes. Di talo na agad yung mga fishermen. Ngayon, nagkamali daw siya at pwede daw pala yung imported bonito, frozen, para sa mga canners. Yan. So, mali yung report na yung ini-import ay napupunta sa wet market. Ganun ba yun? Yun ang conclusion dyan. Patay. Sino kaya naglabi rito? Pero at the same time, nagutos siya, hanapin daw yung mga importer na nagda-divert ng kanilang importation. Ayun. Bakit? Ganito na lang. Yung po mga canners, sila mismo diretso mag-import. Pwede ba yun? Parang sugar sa soft drinks. Coca-Cola, diretso ng import. Papunta na dyan. Diretso na kayo mag-import para makita natin, ano yan, yung input-output yan Isa lang yan. Nag-import kayo ng ganito,
Ang problema kasi galing siya sa industry na yan eh. Kaya medyo... Alam niya nangyayari dyan. Medyo kinakati, nakikiliti. Yung pag-iisip ng mga iba-iba sektor. Philippine Chamber of Agriculture and Food. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Sabi po ni Danny Fausto ng Chamber of Agriculture and Food. Okay din daw yung policy na yan. Para yung mga canneries, talaga may raw material kasi pagkain daw po na mahihirap. Which is good. Nutritious naman yung sardinas. At isda pa, walang kolesterol. Tsakin lang. Tsakin lang na talagang ganun ang mangyayari. Hindi naman daw talaga locally available yan. Na in quantities na para sa kanin. Industrial. For industrial users. So, at the same time, ito daw mga canners, may pressure kay Chaleco. Na Huwag kayo magtataas ng presyo. Pero voluntary lang yan. Ay, naka-meeting na niya. Volunteer daw yun eh. Naka-meeting na niya? Sa mo ilulugar yung mga canners. Hindi kayo magtataas ng presyo. Pero wala kami isda. Pero kaming isda. Voluntary. Ano yan? Lata. Lata ang dadali namin. Ano nakausap niya? Ano ibig mo sabihin? Nag-meeting sila? DTI Secretary Pascual. Nakipag-meeting? Na? Mga retailers. Retailers. Ano sabi daw? Manufacturers din. At he was able to convince. Extract a commitment from them na voluntary na magvo-voluntary price freeze sila sa mga essential goods dahil nagtataasan nga. So, mga kamiting niya, tingnan mo, Mondinisin, Unilever, Coca-Cola, Universal Rubina, Nestle, Procter & Gamble, Century Pacific, Alaska, mga ganyan. Voluntary, mga supermarket. Pero siya lang ang nagsasalita, wala akong narinig dun sa mga wala naman nagsabing, pumayag kami, walang nagsasabi na siya lang. Siya lang ang nagsasabi. At nag-quote siya, we are deeply monitoring. Committed to monitor. Committed lang, hindi monitoring. Deeply committed. Committed. Wow, iba yun ha? Hindi monitoring. Pare, iba. Nag-level up na si Secretary. Dati committed lang eh. Ito, deeply committed. Monitoring market conditions. Level up na yan. Deeply committed na eh. Bakit daw? Ano yung deep commitment? To monitoring market conditions. To monitor! Advocating for consumer rights. Every Tom, Dick, and Harry, susut ka lang ng t-shirt, advocate ako ng consumer rights. Advocate ka na. Ayun. And guiding our nation through these challenges. And we are profoundly grateful for the industry's partnership in protecting the welfare of our community. This is to motherhood for comfort. Yung mga ganitong quotes talaga. Ang maganda raw po rito, dadagdagan ko lang yan. Lahat makikinabang daw. Diyan sa voluntary price freeze. Meron lang po akong tanong, Secretary. Hanggang kailan po yung voluntary na price freeze? Again, sana yung nag-reporter na nag-cover nito, yung editor, pwedeng tanungin natin di ba, na gano'ng katagal? Hanggang gano'ng katagal? Forever? 2 days? 1 day? 2 weeks? Next year? Ano po? Price freeze. Dali-dali sabihin. Sabihin ko, pare, manufacturer ako. Pare, hindi ako magtataas. Diba? Wala naman ako sinabi kung... Ako hindi ako magtataas. Kailan? Yung trader ko, hindi yung ako distributor ko. Distributor ko eh. Hindi, may ka-meeting din siya mga taga-supermarket daw eh. Nag-meeting daw po sila. SM Supermarket at Robinson Supermarket. Yung dalawa, doon lang ba bumibili ang lahat ng Pilipino? Sa SM at saka sa Robinson. Hindi naman. Hindi naman eh. Sa palengke nga bumibili yan eh. At saka, at saka sa Pure Gold, ginagawa mo kaming tanga eh. Hindi naman. Kasi, pare, laway ito. You are not doing your job. And therefore, hihingi. Lalawayan mo na ngayon. Investors, yung isa, in crucial industries, gano'n yun sana. Making manufacturing efficient. Yun na sana inaabangan natin. Yan logistics.
O ngayon, hihingi ka sa kanila ng statement, Voluntary. Tapos, pangangalandakan mo sa publiko, press release. Oo. Na wala namang quote mula sa kanila, puro ikaw. So, pagkatapos ngayon, kami dapat, kaming na mamimili, Okay na kami. papasalamat kami sa'yo. Okay. Hindi mo naman kausap yung nasa palengke. Meron ka bang commitment sa palengke? Hindi na yata siya Karami ng pupunta ng Pilipino- palengke. Sa palengke naman Bad shot na siya ron eh. Hindi, bawal na siya pupunta ron. Mamaya Gas na ang kanyang papel. sa kasasabi ni Secretary ng ganyan, mamaya sasabihin ng iba, sige, doon kayo retailer. Doon kayo bumili Doon kayo bumili ano, sa kanya. kay Chaleco. Baka kayo bumili. gusto niyo, ito yung opisina niya, pumunta kayo doon. Parang nangyari sa Bangko Sentral. Oo. Alright. Di ba yung pinuntahan ng mga may nanloko, Gaya meron call deposits ganito, ganyan. meron daw mamanahin or something. Mamanahin, may call deposits na gagawin ng cash, may pwede na, redeemable. By the way, saan nanggaling yung if I May mga papel-papel sila. Para rin yan, ganyan. Parang ganito. Nagsimula sa ganyan. Yung mga pronouncements. Mga pronouncements na ganyan. Oh. I-focus daw siya sa tamang presyo ng bilihin. Focus Galing hinusayan. Level up na to, pare. Hindi lang deep commitment. At saka ito, focus. nagkaroon na siya ng strategy, volunteerism. Parang authentication yan. Authentic ba yan voluntary? Tama ba yan? O ano? Medyo... Kaya hindi nagsasalita yung mga manufacturers sinasabi niya eh. Bakit? May Hindi lang sinabi yun. pa. Dati, perming meron siyang retrato. Oo. Ngayon, ewan ko baka yung meeting, ilan lang ang dumating, wala na retrato, ako na lang magpe-press release. Sabi niya. Oo lang naman ang Oo. yan eh. Pag ikaw nakipag-meeting ka doon, hindi mo naman pinunta. Ano, kukontrahin mo siya? Wag na. Patay ka na. Okay lang. At saka bakit mga manufacturers ng processed goods ang iyong Kakausapin. kinakausap? Diyan ba talaga nagkakaroon ng Problema. price increase? Oo. Doon ba yun? Hindi, as if also may access siya, magkano yung business processing. Akala ko bang overhead, darating na yung SRP mo na pinagmamalaki mo, na babaguhin mo, ayusin mo lahat yan. Ngayon pala, kailangan voluntarism. Hindi na SRP. Di ba yung SRP parang voluntarism? Oo. Wala naman kayong power or authority na i-control ang prices. Okay. Alam niyo yung merong unseen hands na sinasabi diyan sa pricing ng goods. O theory of price sa economics yan. May sinasabing diyang balance. Ang isa manufacturer, kung meron siyang kalaban, kailangan mag-iingat siya sa kanyang pricing. Kasi pag you price yourself out of the market, tapos ka. titirahin ka nung competitor mo, drive you out of the market, ang hirap bumalik. Ganyan na nangyari nun, yung tide breeze. Naalala mo? Yan, yung tide at saka breeze. Yari. Nagpapakan yan eh. Tapos, Hindi, ito lang, ako may mga kilala ako dun sa mga dilatay niya. Yung miniting daw niya yung century. Tuna. Diyos ko, grabe yung bakbakan yan sa market Oo. at saka sa pricing. Yes. From Shell, marami silang lokasyon, Shell. yes. Tapos para sabihin mo na pumayag na sila mag-voluntary, di bola, di ba? Sinong papayag na Hindi, mga head ng saka sales ako, at marketing? Halimbawa ako, market leader ako ngayon. Diyos ko, parang Century Tuna. napakadali. Halimbawa, market leader ako. Oo. Ibig mo sabihin, hindi ko babantayan yung Precisely. Kilala ko yung mga yan. Ako magdidesisyon nun. Hindi ako magpo-volunteer. Tatrabaho. Depende kung ano Pag nangyayari itong kalaban ko na ito, medyo gumalaw, gagalaw din ako. Siyempre, bantayan yan. Now, either tayo niloloko ni Chalex o talaga hindi niya alam. Nagpresidente ng UP Hindi, to. kasi walang hindi pare. Sa akin, market Hindi siya forces. po Sa akin, walang ginagawa and therefore, kailangan ipakita niya na mayroon. na meron Hindi nangyayari. niloloko nga tayo ito dahil hindi naman siguro siya tanga pa rin. Hindi Hindi, naman. hindi tanga yan. Actually, ang tingin ko, he doesn't know what to do. At this point. Na kailangan Naguluhan na at siya. tupagin yung halimbawa logistics, Yeah. warehousing. Mga ganon. Yung mga galaw na ganon na hindi mo na mapapansin ng public. Pero in the long run, Yun nakakalaki yun na ang makakatulong may talaga epekto. sa ekonomiya. Oo. Hindi eh. Puro mga ganyan. SRP.
yung inspection ng palengke. Di ba? Yung puro PR stunt. Hindi masosolve yung problema natin ng PR stunt lang. Pag may nangyari sana at saka ka magpa-PR, the best. Pero 9:32 na ng umaga. Courtesy of Chalex. At sinayang natin ang oras natin pinag-uusapan si Chalex. Hindi naman. Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Mainit na ulo ko. Yes! Hindi ako makapag-volunteer ng authentic na news sa ngayon. Hindi po, may correction daw. Ang LTO kasi, ang sabi nila, nagtayo sila ng hotline. Mali daw po pala yung informasyon. Hindi. Kaya daw po sila nagkaroon ng hotline para maging mas madali daw po yung utos ng presidente I-report. na laban sa sirens, mga wang-wang. Blinkers at lahat. Kaya raw sila naglagay ng hotline. Para makapag-report. Makapag-report ang ating mga kababayan na ireklamo yung mga lumalabag sa utos ng presidente. Okay? And then what? And then what? After that? patapos i-report, kasi noong unang lumabas itong pag ni-report na. And then, noong unang lumabas itong hotline na to, ang kanila sinabi, matagal na raw gustong gawin. Tagal-tagal na atat na sila na magkaroon talaga ng hotline. Para raw sundin yung directive ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Sari-sari sip-sip ang Oo nga. Kay Secretary Bautista muna akala mo yan yung tungkol dun sa mga reklamo tungkol sa operation nila. Hindi. Ano daw yung mga road rage? Yun na nga, road rage. Driver's At license, saka etc. yung against colorum vehicles. Yun ang umpisa niya. Yung umpisa daw, kaya sila nagka-hotline. Ngayon pala, para sa presidente. Dahil doon sa wang-wang. Hawa ka naman pag presidente ka, ikaw ay ginagamit firme. Gamit na gamit yan. ka, no? Yung, Gagamitin namin to kay presidente para sa Another press release po to ng LTO. magiting na LTO chief na paborito ni paring Joel. Si Vigor Mendoza II. Para daw po talagang masunod na yang walang wang-wang. At walang blinkers. Big deal. So, dalawa. Nasolve na ang traffic problem natin. Dalawa to. Dahil sa hotline. Una, yung road rage. At saka, yung mga kolokolorum. Para naman kay Bautista yun. Boss niya. Para sa'yo, Secretary. Ito Meron may tayong hotline. Authentic to Pagka magkakamali talaga to. Nag-volunteer kaming gawin ito. Mr. President. Yan. Eto, meron pa. Meron pa. Hotline naman para matigil na yung wang-wang. Gawa ng busy gamit. talaga kami. Yung lang, yung lisensya nyo, papel pa rin niya. Lisensya na. Medyo matatagalan tayo sa plastic. Wala akong maituro dyan. Wala. Wala, hindi masolve ng hotline yan. Hindi masosolve ng hotline yung plastic. Yung papel na lisensya. Pero authentic naman yung papel. Oo. Authentic naman. Hindi mo kailangan tanongin si mabilis. Maricel Soriano. Hindi. Kung authentic mo. Authentic ba itong lisensya ko? Tingin mo. Sa tingin Miss mo. Maricel Soriano, sa tingin mo? Sa tingin mo, ma'am. Tingin mo? Hindi pwedeng sagutin ni Maricel. Hindi po ako nagbabasa niya. Kailangan basahin nyo. Lisensya nyo yan. Hindi kayo makakamaneho. Baka mamaya may problema ako, privacy. Oo. Nako, patay. Patay ako, ma'am. Authentic ba yung kailangan? Pag kumuha ka ng lisensya, magpapa-medical ka. Yan. 700 ba? 800? Magkano na bayad ngayon? 700 Lahat na kumukuha ng lisensya, dadaan po dyan. sa medical. Tapos pagdating mo doon, meron nakaputi. Oo. Akala mo, doktor. Authentic ba kayong doktor? Ay! Doktor na ba talaga? Naka-blazer na puti. Nakahangin nung una. Ano ang gagawin noon? Pababa sa Sa'yo, yung ano, chart, chart. ng sa mata. Yun na yung medical na yun. 700 na yun, pare.
Ganda racket niyan. Kung maganda-ganda yung opisina nung pagkukunan mo, Doktor? blood test. Blood. Blood test. Ano blood test? Pare, may lab yun. Baka yung blood pressure. Blood pressure. BP. Hindi, blood pressure. BP pala, BP. BP. May nurse. Naku naman. 700 yun. Maski po yung hardinero namin, kaya mag-blood pressure eh. Alam mo, pag maglalaro ka ng tournament sa golf, may ganun dun mga babae ron. Marami nagpapa-BP ron. Libre yun. Bakit uso ngayon ng mga ganitong press release? Meron bang galaw na magkakatanggalan? Meron pa kayo natuto. Can you please authenticate it? Authenticate it. Wala akong naririnig ka ba? Wala akong naririnig eh. Pero bakit ganun? Pati DSWD. Oo. Ang sigasig mag-press release. Oo, yung ayuda daw. Ang sigasig eh. Meron sila dito eh. Oo. Yung DOJ, ang sigasig din tungkol doon sa ICC. Dami mga ganyan. Bakit? Oo. Eto, ang NEDA rin. Tarif naman to. Tarif. Etong PPP daw, pinag-aaralan na. Wow. Most studious agency to. Gaaral eh. Ano kaya? Sa kaya naka-enroll ito? Yun daw pong EDSA busway privatization proposal. Pinag-aaralan nila. Masidhing pag-aaral. Yung proposal na i-privatize ang EDSA busway. Dito ako interesado ngayon. Tignan natin kung paano gagawin ito ng mga nasa baba. Ellen. Ito, si Presidente daw is keen on making the Philippines back as #1 coconut exporter. Yan. Number ano na ba tayo ngayon? Number 3. Dati tayo, 90% ng coconut Lahat sa ng buong coconut mundo products galing all sa atin. over the world, tayo yun. Kaya ngayon, number 3 tayo. Gustong maging number 1 ulit. Paano kayang gagawin ng ang dahilan, ang strategy planting di ba? Magtatanim sila ng ilang milyon. But dapat ba doon matapos? Hindi madali magtanim ng ilang milyon. Ng ilang milyon na coconut. Pag na-harvest na yan, anong mangyayari? Precisely, hindi matatapos dapat sa pagtatanim. Alam ko, naging pira-piraso yung pera na yan eh. Pinipira-piraso. Ganon? Oo. Pinagkaganon-ganon. Nahati-hati. Kung saan din tala yan. I-total nga yung nawala na nga yan eh. Nawala na nga yung comprehensive na program for coconut industry development eh. Nawala na yun. Pero sana maayos na. Maayos sana ito. Diyan natin hinihingi yung mga expertise ng mga iba kagaya ni na Charlie Avila. Para kailangan daw gawin pag-aralan yung EDSA proposal. Kasi nag-utos daw ang presidente na streamline ang PPP. Bakit yung EDSA busway agad ang pinatupag nyo? Yan pa pinaka-number 1 na PPP project. Ang dami ba natin? Di ba 147 ng... halatang-halata kayo. Ini-entertain nyo yung mga vested interest dyan. PPP. PPP Center? Hindi, nagsasalita si Secretary Bautista. Ayun. In coordination daw with PPP Center and DOT, pinag-aaralan nila yung busway project. Wala bang iba? Nag-utos yung presidente, ayusin niyo yung PPP, streamlining and everything. So, ang unang-una nyo atupagin, yung busway. Na busway na rekomendato ng privatization, rekomendasyon ng Makati Business Club. Wala bang ibang project sa PPP? Importante ho ito eh. Importante ang busway. Busway. Malaking kikitain namin dito. Nantokwa. Kinakabahan ako sa mga ganyang pag-aaral eh. Pagka yan modernize nila, well, I suppose it is leading towards modernizing the busway. Anong gagawin nila? Parang yung sa ibang bansa, yung electric na yan. Wala sila sabing gano'n. Basta i-privatize lang. Parang LRT1. So yung mga bus ang aayusin mo at hindi, saan bababa yung mga hindi naman sinabi aayusin pa-privatize lang. Diyos ko naman, bakit mo pinrivatize kung hindi mo i-modernize? Hindi ba nga? How do you modernize it?
Kasi sa ibang bansa, kuryente yan eh. May walang ganon. Yan pong busway na yan. Parang BRT, parang gano'n. Kumbaga yan, parang yung U-turn. Temporary. Dapat. Originally, wala naman talaga yan eh. Wala nga. Saka ba naman nakakita na ang Take bus over nasa mo isang gitna? lane. Oo. Okay? Ang bus nasa gilid para makasakay ang mga tao. Pero dati, ginawa natin sa gitna yan, dahil sobrang traffic, ginawa natin yung paraan na yan. But it is a temporary measure para po U-turn. Oo. Noong grabe ang traffic, dahil sa mga crossroads, ang naisip natin, mawala na lang yung crossroads, puro U-turn. Oo. Temporary yun. Pag nakuha na natin yung actual solution, which is infra, Oo. tapos yung reduction ng private cars, Magkaroon ng bus transit. yan po ang ultimate na solusyon. Kaya, Yung busway na yan sa gitna, it cannot be the permanent solution. to our traffic problem. Ano po yan? Temporary yan. Meantime, na halimbawa, nagtatayo tayo ng mga tren, nagtatayo tayo ng subway, lahat. we are rationalizing the routes. We are modernizing public transport. Yan. Meantime, Ito gawa muna. tayo ng busway. Yan po ang idea niyan. Hindi po dapat yan ang permanent solution dyan. Yan na nga, di ba nagkaroon nga ng problema? And we want to privatize Temporary solution. the best. Kaya nga di ba nagkaroon ng issue niyan yung sa C5, yung malaking hairpin. Well, yun na nga, yung gawa ni dating ni Bayani. Temporary solution, ginawang infrastructure ng Ngayon, gano'n. naging permanent. Dahil nakita lang, hindi pala, nagiging created more problems. Kasi balak ni BF, i-replicate yung saan-saan eh. Buti na lang. Ang solusyon dyan dapat sa C5, no, magkalong ka ng flyover, Oo. hindi po sa C5. Oo. Ang flyover dapat dyan, yung cross na Shaw Boulevard. At ang C5, level, road level, tapos tatayo ka lang ng tulay, papunta doon sa across the Pasig River. Sabi ng mga urban planners, that's the best solution. Hindi yung hairpin. Ngayon, Hairpin. In-hairpin eh. Ito ngayon, temporary solution gagawin mong permanent. yan. Dahil pa-privatize mo na. Meron, nakakita ka ba ng busway nasa gitna? Sa mundo, pare, ikaw, nakatravel ka eh. Wala, mahirap yan. Originally kasi, Pag binaba, baka masagasaan pa yung tao. originally kasi, Tsaka ang dami infrastructure na kailangan para magamit ng husto yan. originally kasi dati, yung workout, di ba meron yung train, MRT3. Oo. Pagkatapos may BRT. Oo. Bus Rapid Transit. Bus Rapid, BRT. Yung mas mabuti pa. Yung BRT. Ang i-bid out nyo, Yun. ang bus Rapid rapid transit. transit, Oo. on EDSA, Kaysa na di kuryente. De kuryente yun. Dire-diretso. Yun nga yung sinasabi ko. At yun may Maganda schedule. yun. May schedule yun. Hindi yung ganito. Hindi yung ganito. Napaka-brilliant. Pero pinag-aaralan na, pare. Ayos. Parang airport privatization din yan. Ginamit si Presidente. Si Presidente kasi sinabi niya, ayusin ninyo yung mga PPP. Simplify, etc. etc. Yes sir. Ayusin Eto na. Ito Meron na kami, busway. EDSA. PPP. Busway. Inuna yun, ano? Hindi, low-hanging fruit eh. Nandun na. Kita-kita eh. Low-hanging Pare, hindi fruit yan eh. Hindi naman fruit yan eh. Diba? At saka, very Yan yung easy food. masamang prutas. Tsaka ano yan, baby yan, ano ba tawag doon? Ng MAP, Management Association of the Philippines. They have their imprimatur there. It will well manage ang traffic pag dyan ginawa. BRT, lagay nyo na yung BRT dyan. Yan ang pinakamaayos. Para may kasama yung MRT3. Oo. Yun lang. Tsaka yun, may schedule. Actually, Yan yung talagang BRT, totoo yun. Tsaka yun, hindi kasi may release yung may daan yun. Mayroon talaga. Hindi dadaanan talaga ng Tingnan mga... niyo po, anong temporary solution yan, sinasabi natin, at handa tayong magtiis. Oh. Kasi, yung busway na yan, close one lane. Already. Already. One lane na yun eh. Oo. Okay? Nawala nga yung istorbo mga bus sa gilid. And that's a matter of law enforcement lang. Yung pag ganon-ganon.
So para ma-solve po yun, kasi hindi ma-solve yan, ilang taon na, hindi madisiplina yung mga Mga bus bus drivers. na nasa gilid. Oo. Okay, kung saan tumitigil, tapos nagtatambay, hindi nila ma-solve for whatever reason, kasi ang law enforcement natin, wala. So ginawa, busway. Yan. Para tuloy-tuloy. So hindi na kayo kailangan magtambay. And yet, tumatambay pa rin. Nakatambay talaga. May mga oras na wala eh. Nakatambay talaga sila ron. Another problem it created. Ang dami ngayon dumadaan dyan. So, kailangan masolusyonan yung problema na yon. Ay pa-permanente namin. Another problem na hanggang doon na hindi pa nasosolve, U-turn. Kasi, dyan sa EDSA po, doon malapit sa Landers, which is owned by Mega World, kailangan magkaroon ng U-turn para yung mga tao makapunta ng Landers. And yung U-turn po na yon, 3 lane yung kinain. So, 2 lane na lang yung mga tuloy-tuloy. Kaya grabe ang traffic dyan. Doon sa malapit sa Balintawak na Landers. Kaya, Balintawak talaga. Dati walang U-turn yun. Nagtayo ng Landers doon. Nagkayo na ng U-turn. Buti na lang mula dito sa C5. Nagka-traffic. Anong wala? Sa Landers. Malapit na. Malapit na. Ikaw, ano ka? Doon naman sa kabila, left turn. Doon sa may McKinley. Ayun na nga yun eh. Wala naman talaga yun eh. Yun wala yun. Binukas yun. Binuksan yun. At saka minsan, ino-override nila yung stoplight. Tapos may mga enforcer doon. Pero yung enforcer, makikita mo, bias na bias doon sa mga papasok doon sa loob ng... So, paano nagkaroon ng interest ang isang private company dyan sa busway? Meron silang incentive. May pesa. Na alam nating temporary lang yan. They are helping in the economic development of the country. Hindi, ikaw ba papayag ka na yan ang permanent solution natin sa traffic? Nasa gitna yung bus. Okay ba yun? Papayag ka ba doon? Hirap yun. Sabi ko kasi may ano yan buwis buhay yan sa gitna. Kasi hindi maiilagan ng kotse yan. Oras na biglang, biglang tumawid doon. Motorsiklo lang. At saka hirap na hirap po yung mananakay. Oo. Hindi ba? Para makarating ka ng bus, lalakad ka na malayo, tatawid ka, tapos bababa ka ulit doon sa bus. Para mapabilis lang yung biyahe mo, yung bus. Actually, that's an interesting question kasi aminin ko, hindi pa ako nakakasakay doon sa busway. Is that Paano convenient? sila nakakarating doon para sumakay? Sa mga... May overpass. Ang sakayan po niya, nasa mga istasyon lang ng mga tren. Ng tren, ng MRT. Okay. Efficient ba yun? Efficient ba yun? Kaya nga dapat may bus eh. Para doon sa in-between. Para doon sa in-between ng kung saan walang sakayan ng tren. Parang dinuplicate mo, no? Galing. So, temporary lang yan, tapos ipa-privatize ngayon. At ganadong-ganado sila. Inuna pa yan. Inuna yan. Well, inutos ni BBM. Ikaw naman. Sip-sip. Hindi, kung may PPP Kailangan na dapat magkasip-sip. i-prioritize, ano dapat yun? PPP? Oo. Malay ko kung ano bang ginagawa nila yun. PowerPoint presentation lang yun. Ang alam natin, mahigit 150 ang flagship projects. At yan po, nangangailangan yan ng private sector investments. But hindi yun natupagin, parang Jonat. Hindi. Ano yun? Hirap pa yun eh. Bakit mahirap? Ito, nandito na eh. At saka may interesado. May interesado na eh. So, poised to invest. Parang yung airport. Hindi naman kailangan, kung may interesado, privatize natin. Ayan. Hindi you would see pa. Pero na, companies pa. Kung ito ba naman pero na, naging bato pa. Kung ito ba naman ang ginagawa natin, Skytrain. Ayan, no? Skytrain. Ano to? At saka, kukunti lang ang ano nito. Matipid dyan. Matipid. Monorail, parang monorail. Parang monorail. Maliit lang po, isang poste lang yan. Isang poste lang. Pinag-aaralan ng DOST yan ilang beses na. Yan yung modern tram. Sa China, meron na silang ganito. Ayan, no? Nakaganito. Gusto ko na nga ibigay ito kay kay RSA pa. Kasi siya magaling siya magdala ng mga ganyan eh. Yung mga modern na workout. Oo. Ikaw naman, RSA ka na naman. Hindi, sa airport. Di ba? Maling-mali nga yung Parex Pasig Expressway. Pasig Rizal Expressway.
Hindi bale, Umayaw na. Hindi, kaya kung lilinisan na lang nila yung Verde Islands, yung gilid doon, pare. Hindi. Uy, tatlo sila ron. Tatlo sila doon, pare. Oo, sino-sino ba Baka yun? siya lang ang Aboy magtrabaho. Kaya Ruiz? kung sinasabi to, dahil sa airport, di ba, from Terminal 1 to Terminal 4, yun. Ito. Parang sa Singapore, yung ang ganda ng sakyan nun, Yeah. bilis pa. Hindi ka na kailangan Wala magbabas traffic, ka, wala. lalabas ka, Terminal 1, ganito. Hindi, ito. Ayan na, ikot. Tapos, kahit hindi na airport yon, magagamit pa rin niya infrastructure na yan. Galing. Tapos, pwedeng palawakin, maging loop. Papunta na sa doon. Doon sa inyo. Sa inyo. Raymondville. Oo. Nagulat nga si Emerly Gaspi, taga Paranaque pala si Joel Laksamana. Sabi ni Kasi, Emer, kasi sumagot siya na sinabi daw sa kanya nung kanyang high school classmate, binati natin sa Karambola. Hindi kasi saan ba siya nakatira? Sa may... UPS 5. Ayun! Hindi, ancestral home nila Magi yun. Ay, UPS 5. UPS 5. Halos tagig na yan, bro. Pero tatawid tagig? ka lang. United Ay, Paranaque. UPS 5 sa kabila. Oo, sa kabila. Sorry. Katabi ng BF Homes. BF Homes. oo. United Paranaque. Ay, oo. Ang ganda Sa may ng simbahan Pilipinas, dyan. sabi At nyo, saka may maganda mausay simbahan pa. doon, oo. Malaki yung simbahan. Malapit May na. gym Maganda kami yung dati simbahan doon. dyan. Oo. Maganda. Ilang taon na yan? Bago pa maging mawala. Iconic dapat. Maganda yung simbahan. Lahat ng mga iconic ngayon. Ginigiba. Ginigiba eh. Kagaya nitong nangyayari UPS 5, sa bata ni Joel. Parang Joel. Gusto niya, gibain niya. Hindi na, makikipag-negotiate ako. Ninegotiate ko yan, pero kasama kami dun sa overseas niyo. Ayun. Ganun ba nangyayari? Yun ang nangyayari. Iconic Sofitel, Oo. ang may-ari, may overseas operation. Development, oo. Gusto nyo sumali doon sa overseas? Gusto sumali sa overseas. Abay, sira ulo ba nung may-ari? Papayag siya doon. Nagre-renta na nga ako sa iyo eh. Babayaran na nga kita eh. Para highway robbery yung mangyayari. Okay, tapos na po. Next week, magkita-kita tayo. Okay, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 sa ngalan ni Joel Laksamana. Jonathan De La Cruz. Yes. Ako si Conrad Banal. Huwag kayong aalis. Ito na. Ito na. Next program. Yan. Ronda Pilipinas. Kasama ang award-winning broadcast journalist Dennis The Sardines Antenor Jr. Karambola, Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.